Uumpisahan ko po ng ganito. Kung merong magre-regalo sa iyo, ano ang pinakamahalaga at pinakamagandang regalong nasa isip mo ang gusto mong matanggap? At kung matatanggap mo yon, anong gagawin mo? Pwede mong sabihin sa akin ang pinakamahalaga sa iyo ay pera, maaaring 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, di ko po alam. Pwede sabihin mong pinakamahalaga sa iyo bahay, bungalow, mansion, o pwede sabihin mo kahit na 3 bedroom lang, okay na sa akin. Kahit condo lang, pwede na sa akin. Pwede mong sabihin sa akin na kotse. Pwede mong sabihin sa akin na partner in life. O pwede mga maliliit na bagay lang. Pwede mong sabihin sa akin na cellphone. Pwede mong sabihin sa akin na TV. Pwede mong sabihin sa akin na mga gadget. Pwede mong sabihin sa akin na camera. Pwede mong sabihin sa akin, marami kang pwedeng sabihin sa akin. Ang kagandahan lang, millennials, meron akong alam na mas mahalagas na nasa isip mo at gusto mo. At kung ibibigay ko ba sa iyo ang regalong yan, tatanggapin mo? According to the Word of God, millennials, nasusulat dito, Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Malinaw po sa kanyang salita na ang kaligtasan ay regalo. Ang regalo po, hindi magiging regalo kung ito po ay binayaran mo. Ang tawag po dito ay binili. Ang regalo po, binigay sa iyo dahil special ka at mahal ka ng isang tao. Kaya po ang kaligtasan ay regalo. Ano po gusto niyo unahin natin? Good news or bad news? Alam ko naman po kadalasan gusto unahin ng tao yung bad news. So unahin ko na rin po yung bad news. Ang bad news, ang sabi po rito, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin po, lahat po ng kasalanan na ginawa natin mula pagkabata hanggang ngayon, kailangan pong bayaran natin to ng kamatayan. Kaya po ang tanong, tayo po ba hindi nagkakasala? Ang sabi po dito sa nasusulat, malaki o maliit na kasalanan ay kasalanan. At sabi pa sa kanyang salita, sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ibig sabihin, lahat daw po tayo ay nagkasala. Ako rin po nagkakasala eh. Even po yung white lies na sinasabi, kasalanan pa rin. Kahit po dumukot ka ng piso, kasalanan pa rin. At sabi sa kanyang salita, kung mag-iisip ka lang na masama sa mga babaeng nakikita mo o lustful na mga nakikita mo, ito po ay kasalanan na. At lahat ng kasalanan na yan ay kailangan nating bayaran ng kamatayan. Ang pinakamasakit po, itong kamatayan na to, hindi po to kamatayan ng pisikal. Marami pong nagpapakamatay kasi iniisip nila, they want to escape the hard life o mga bagay na kabigatan sa buhay nila. Iniisip po nila ang kamatayan nila ay katapusan na ng kanilang problema. Ang kamatayang binabanggit po sa Biblia ay hindi po kamatayang pisikal, kung hindi espiritual. Ito po ay separation from God. Ikaw ay mawawala o malalayo sa Diyos at mapupunta sa impyerno. Totoo pong may impyerno, millennials. Millennials, parang natatakot na kayo, kaya doon na po tayo sa good news. Ang kagandahan lang po dito, ang sinabi dun sa salita kanina, sa Romans chapter 6 verse 23, "But the wages of sin is death," but, yung salita pong but, yun po ang pinakamagandang regalo sa atin at good news. Bakit po? Ito po ay conjunctional word. Nangangahulugan po, pag binanggit po yung conjunctional word, kahit ano po ang sinabi doon sa first sentence, tabon na po yun. Parang sinabi lang na ganito yan eh, "Ate, alam mo, ang ganda-ganda mo. Pero," at kung i-Englishin natin, "You know what? I like you as a person. You are good as a person and I like you, but," the moment na binanggit na yung but, tapos na po yung unang sentence, tabon na po yun. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kagandahan lang, good news pa rin dahil kasi meron pong salitang but. Dahil ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun po ang good news. Millennials, ito po ay regalo. Huwag na po natin gamitan ng logic o karunungan ng tao. Dahil sabi nga sa Biblia, ang karunungan ng tao ay foolishness sa Diyos. Ito po ay regalo. Ang regalo po, kailangan po nating tanggapin. Yun lang naman po yun eh. Regalo po ito ng Diyos. Gusto pong irigalo ng Diyos ang kaligtasan sa atin. Kailangan lang po natin siyang tanggapin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Marahil lang tanong nyo, Fresh Manna, paano po tatanggapin? Simple lang po, nasusulat din po sa kanyang salita ng unang-unang nangaral ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang unang-unang pinangaral, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Nangangahulugan lang po, ang una po natin gagawin para tanggapin yung regalo, humingi ng tawad. Ang pamamaraan ng pagtanggap at pagbukas ng regalo
ay tayo'y humingi ng tawad sa Panginoong Hesus sa lahat ng mga ginawa nating kasalanan at tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At paano natin gagawin yan? Millennials, kung kayo po ay interesado sa sinasabi ko at tingin nyo na kailangan nyo itong kaligtasan na to, hindi po relihiyon ang solusyon. Hindi po mga bagay-bagay o formula o ritual na kailangan nyong gawin o doktrina para po kayo magkaroon ng kaligtasan o matanggap nyo yung kaligtasan. Hindi po ito kailangan na sumapi kayo sa kung ano-ano pong relihiyon. Ang tunay na kaligtasan ay matatanggap mo agad-agad the moment that you repent for your sin and accept that Jesus Christ is your Lord and Savior. Mangyayari lang po yun. Unang step, mananalangin po ako, i-guide ko po kayo sa panalangin, at tong panalangin na to, ariin nyo na panalangin nyo. And the moment na gawin mo yan, definitely that your name will be written in the book of life. Ready na po ba kayo? Ariin nyo po itong prayer na to, sumabay po kayo sa prayer ko, at manalangin kayo sa Panginoon ng galing sa puso. Ganito lang po yun. Panginoon, tinatanggap ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, mula pagkabata hanggang ngayon. Binibigyan ko po kayo ng mga ilang minuto na kung gusto niyo po humingi ng tawad sa mga specific na kasalanan, gawin niyo na po. Panginoon, patawarin mo ako sa mga kasalanang ito. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus, na buhay na magmuli upang ipagkaloob mo sa akin ang regalo ng kaligtasan. Niyayakap ko po ito, tinatanggap ko at binubuksan ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun lang po. Ganun lang po kasimple, millennials. Kung inari mo yung prayer na yon, kung ikaw ay nanalangin sa prayer na yon, sinisiguro ko sa iyo that today your name is written in the book of life at ang kaligtasan ay nasa iyo na. Siguro ang advice ko lang po, humanap ka ng Bible-believing Christian. Humanap ka ng mga Kristiyano na ang final authority nila ay ang salita ng Diyos, hindi salita ng tao, hindi doktrina at hindi haka-haka. Definitely lalago ka, palalakasin ka ng mga taong ito at mabubuhay ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Isang araw, babalikan mo ako, i-message mo ako at pasasalamatan mo ako kung sinunod mo to. Makikilala mo ang ating Diyos na tunay na nagmahal sa atin. God bless po, millennials. Sana po naging napaka-importante din sa inyo nitong content na to. Para sa akin po, napaka-importante to eh. Iniisip ko nga po kung gagawin ko to, pero importante. Kailangan natin gawin to. Mahal ko po kayo, kaya ko po sinyer ito sa inyo. Sana po tinanggap nyo. God bless and shalom.